Pakilala ko sa inyo si Sergeant Fernando Albacete. Tawag sa kanya dito ay Boy. Pero nandito kami ngayon sa Basilan. Pero dati yung kumpanya nila nandito sa Basilan din. Pero ikukwento niya yung experience niya sa Sulu. Dahil hindi rin makalimutan ang kanyang mga experiences sa Sulu. Okay. Buga. Magandang umaga. Ako pala si Sergeant Fernando D. Albacete, tubong Davao. Nandito ako ulit ngayon sa Basilan. Dati yung kumpanya namin, nandito kami sa Basilan dati, way back 2010. Na-assign kami sa Oo. Ano lang? specifically sa ang unit ko is 13 SF company. Ngayon nalipat kami ng Sulu 2018 dumating kami ng Sulu. Ngayon hindi kami welcome doon. Alam ng kuan na hindi kami welcome doon kasi kung saan kami dalhin ng Special Forces nga, kaya kahit saan kami dalhin, gampanan namin yung mission namin. Ngayon, pagdating namin doon, hindi kami welcome kasi nga sundalo kami. Hindi kami welcome doon sa Sulu. Then, nung katagalan, dahil sa mission, dating namin doon na FMO, Focus Military Operation talaga. Kasi kasagsagan yun ng gera. Ngayon, ilang beses kami nag-conduct ng operation. Ang company namin kasama yung batalyon, ibang unit, napakaraming sundalo na kasama namin na nag-operate. And then marami din kaming napagdaanan na enkwentro bago namin na-clear yung binigay sa amin na area of operation. Ngayon, nung 2018, bagong dating kami, galing kami ng refresher ng Fort Magsaysay. Inaasahan ng batalyon na kami yung talagang main effort kasi refresh nga kami, galing kami ng refresher. So, yung mga tactics na acquire namin doon nang nag-refresh kami, na kasama din namin yung mga ibang unit, may mga nagturo sa amin ng mga panibagong taktika. Kaya gusto ng batalyon namin na i-apply namin dun pagdating namin ng Hulo. Ngayon, nung pagdating namin ng Hulo, talagang kaliwat kanan, may enkwentro, halos araw-araw. Ngayon, kami nag-conduct ng operation is 2018, hindi ko makalimutan. Jump off kami, isang batalyon. Nung infill kami, ilang araw, kasi ang operation na yun is 7 days. Nung nag-infill kami, wala pa. Nung pang 6 days na exfil na kami sana, doon na naganap yung unang enkwentro namin. Di ko makalimutan yun, February 14. Kuwan yun eh. Valentine's Day. Nung pa-expel na kami kasi pang last day na namin, doon pa kami na-enkwentro, malapit lang sa barangay. Ano lang siguro, mula sa barangay, mga nasa 100 meters lang, nasa likod ng barangay. Na-enkwentro kami, and yet kasamang palad, may na dali sa amin isa, pero yung dedication namin na talagang i-clear yung barangay na yun para yung mga tao hindi na matatakot, pero yun nga, as a part ng pagiging isang sundalo, hindi namin maiwasan na talagang may mag-sacrifice ng buhay sa amin. So, hindi ko makalimutan yun, kumpanya ko pa yun. Pero nung mga sumunod na operation namin, puro naman, naging successful naman yung mga operation namin. And then,
One time nung siguro nung kasagsagan na ng gera, bomba, marami ng kinanyon na yung ah, bundok, sa dami na rin ng tropa na nandun, yung mga kalaban na pag-alaman din ng may mga reports din na yung mga kalaban is dumidikit na sila sa barangay. Dumidikit sila sa barangay para hindi sila matamaan ng mga bomba at saka hindi sila ma-enkwentro ng tropa na nandun sa bundok na naggagalugad. Ngayon yung special forces kami, nagkakanda kami ng MBO, yung mass base operation. So yung focus namin ngayon is yung sa mga barangay na alam namin na may mga target personalities. So ngayon, ang ginawa namin habang nag-MBO kami, yung identify namin yung mga target personalities doon sa barangay, yun yung dinidikitan namin, yung pamilya nila, yung mga kamag-anak nila na ina-encourage namin na sabihin namin sa kanila na tutulungan namin sila. So mag-surrender lang yung kamag-anak nila na Abu Sayyaf. Ngayon, tinutulungan namin sila araw-araw, tinatambayan namin doon, binibigyan Anong namin sila reaction ng nila, Boy, nung mga unang mga araw na unang lapit nyo sa kanila? Sige, ano muna tayo, definition of terms para maintindihan ng lahat. Ang target personalities kasi, yan yung mga karamihan, mga miyembro ng Abu Sayyaf. Yan. Exfil, exfiltration, ibig sabihin pa-exit. Infill, infiltration, ibig sabihin papasok. Yun yung mga naririnig nyo ng mga terms. O sige. Yung pumunta kami ng barangay, dinidikit na namin yung yun ang tipis, yung tinatawag na target personalities, identify namin yun. So yun yung pinupukusan namin na mag-surrender sila. Ngayon, ang isang bahay yun na pinukusan namin kasi alam namin na asawa ng Abu Sayyaf yung naiwan doon at saka mga anak niya. Ngayon, ang ginawa namin, in-encourage namin sila na yung asawa mo, tutulungan namin, hindi namin yan aanuhin kasi para yung pamumuhay nyo is hindi na kayo patago-tago, hindi na kayo hinahabol ng otoridad, binibigyan ng hindi na mahirap yung buhay nyo. Parang ganun. Tinutulungan namin sila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng suporta, ng mga pagkain nila, yung mga needs nila sa araw-araw. Binibigay namin sa kanila yung, halimbawa kung yung anak ng isang Abu Sayyaf is nag-request sa amin ng magbili ng biskwit, bilhan sila ng tsinelas, binibigay namin yun, binibigay namin sa kanila. Binibigay namin sa kanila yung gusto nila. Ngayon, one time, hindi talaga maiwasan na yung yung asawa ng Abu Sayyaf, palihim na pumunta doon sa kwarto, yun pala is nag-contact na siya doon sa asawa niya na may mga sundalo na nandun sa bahay nila na yung sadya is mag-surrender. Ngayon, nagalit syempre yung asawa niya, yung Abu Sayyaf. Yung dalawang team namin na nandun sa bahay nila na nag-i-encourage na mag-surrender siya is hindi ko ma-specific yung time pero hapon na siya, mga siguro nasa alas 5 ng hapon. Habang ang team namin is nagsisecurity sa taas kasi nag-MBO yung dalawang team doon sa barangay. Inassault nila yung dalawang team namin. Yung dalawang team namin is bulaga din na kasi habang naglalaro sila doon sa mga bata is nabulaga sila ngayon kasi bigla silang inassault ng mga Abu Sayyaf. Hindi ko ma-estimate kung marami, ilan sila pero marami. Ngayon nung narinig namin yung putok na pinuputukan yung sigurado kami na yung team na namin yung pinutukan nila
nag-reinforce kami kasama yung company commander ko, si Major Abibas. Isang team kami. Ni-reinforce namin yun. Ni-reinforce namin yung dalawang team, and then doon na. Grabing enkwentro talaga. Ngayon, nung habang nag-iinkwentro, pumasok kami doon sa gitna. Then grabing engage, pati yung team namin engage na rin. Para makuha namin yung mga bata or ang tropa namin na naipit doon, kasi yung may tropa kami doon na dinapaan yung bata para hindi madamay doon sa enkwentro. Kasi maraming bata doon na nakalaro ng tropa, parang inano nila na binigyan nila ng kahit kaunting saya yung mga bata para kahit papaano hindi lang lungkot yung nararamdaman nila. So yun, nag-reinforce kami, then engaged din kami dun sa kalaban, then natamaan yung isang tropa namin. Natamaan yung isang tropa namin na nandun sa team namin. Ngayon, buti na lang yung CEO ko is magaling siya mag-command. Nag-command siya ng maneuver, nag-command siya ng assault. Ngayon, akala nung kalaban, marami kami. Kasi nagbubulyong fire kami. Habang nagbubulyong fire kami, akala ng kalaban, marami kami na pumasok doon. Kaya nagulat din sila. Kaya ang ginawa nila, exit sila kasi pagkakaalam nila, marami ng sundalo na nag-reinforce. Pero isang team lang kami na nag-reinforce doon. Akala lang nila na marami. Pero yun na nga, pagkatapos nung enkwentro, na gabi na, biglang dumating din yung ibang tropa namin na tumulong din doon. Yun na, nakita namin nung kinabukasan, kasi gabi na kasi, nakita namin na kinabukasan, napatay yung anak ng Abu Sayyaf, kasi wala na silang pakialam kung sinong matamaan, kasi ang iniisip nila basta kung sino yung nandyan sa bahay na yan, birahin nila. Kaya yun, ang kasamang palad, may yung anak ng Abu Sayyaf, yun may nadali. Tapos pagkatapos noon, yung asawa niya, yung asawa ng Abu Sayyaf, doon na, dinala na doon sa Capitol, kasi yun na nga, kinuha na sila ng gobyerno doon sa and then pagkatapos noon, enkwentro na, pagkatapos noon, operation na naman, focus military operation na naman. Pero yung team namin na dalawa, patuloy yun na naging MBO. Naging MBO sila doon. Kasi habang yung ibang tropa nag-ooperate doon sa bundok, ang mga Abu Sayyaf kasi dumidikit yan sila sa mga barangay, doon sa mga kamag-anak nila, para hindi sila ma-bomba ng mga tropa na nandun, hindi sila ma-encounter doon sa tropa. Kaya ang focus na sa special forces na yung company namin is magkakandak ng MBO para yung barangay makiklear siya. Hanggang nung dahan-dahan kami nag-approach doon sa mga community, sa mga barangay na alam namin na marami silang kamag-anak doon. At sa dahan-dahan, may mga nag-surrender. Kasi kinakausap namin yung mga tatay nila, yung mama nila. Ganito, pag nag-surrender yung anak nyo, bibigyan sila ng gobyerno ng pangkabuhayan. At hindi na sila magtatago. In fact, makakatulong na sila sa tropa, na sabihin pa yung mga gusto pang mag-surrender is welcome po sa amin. Hindi po ayan na sinasaktan o inaano. Basta mag-surrender sila ng maayos, magbabagong buhay sila. Yun yung kagandahan ng outcome ng pagiging pagkakandak ng MBO. Pasurrender sila, mabigyan sila ng magandang hanap buhay, mabigyan sila ng magandang buhay para
hindi na sila magtatago na hinahabol sila ng otoridad. So, napakaganda nung outcome kasi habang yung isang barangay ng Kabuntakas is totally tawag nito, na-display sila. Napunta sila doon sa barangay Kanagi. Kasi nga, yung barangay nila is pinamumugaran ng Abu Sayyaf. Marami na ring incident na maraming mga extortion na ginawa yung mga Abu Sayyaf doon. Maraming mga hindi ka nais-nais na mga ginawa yung Abu Sayyaf. Kaya napilitan sila na lumikas doon sa barangay nila. Nagpunta sila ng barangay Kanagi. Ngayon, yung task namin is yung barangay nila kailangan maklear. Yung barangay Kabuntakas, yun yung barangay na hotspot talaga na iniwan nung mga tao kasi magulo masyado. Maraming insidente ng hindi ka nais-nais. So napilitan sila, pati yung kapitan, napilitan sila na bumaba. Ngayon, yung mission namin is yung i-clear yung barangay nila. Sa dahan-dahan talaga, pinasok namin yung barangay nila. Walang katao-tao talaga. Mga bahay lang doon. May sunog na bahay. Yun, ginawa namin. Dahan-dahan, dinidikitan namin yung barangay. Pinasok namin. Ngayon, nung napasok namin yung barangay, doon na, dandahan ng kiniklear namin yung mga paligid, baka may mga naiwan sila, mga tinanim sila ng mga landmines. So, yun, matagal din. Ilang buwan din kaming nananatili doon sa barangay nila para masiguro namin na hindi sila madamay doon sa gulo ulit. So, ang ginawa namin doon, i-clear namin lahat yung paligid, yung bundok na nandun sa gilid ng barangay, kiniklear namin yan, tinatambayan namin. Nung nasiguro na namin na clear na talaga, wala nang mga kalaban na nandun, wala nang Abu Sayyaf specifically na nandun. So, nagkandak na kami ng balik barangay. So, sinamahan namin sila. Ang request naman nila is samahan namin sila. So, sinamahan namin sila. Yung company namin is nilagay mismo namin doon sa barangay nila. So, napakaganda, no? So, nilagay namin yung company namin. Sinamahan namin sila sa araw-araw nila pamumuhay. So, grabing pasalamat nila. So, nakuha namin yung loob nila. Yung alam na namin na safe sila. So, ang barangay kasi nila is grabe kaputik. Putikan, tapos grabe kasukal yung daanan. So, ang initiative naman ng Special Forces, syempre, sa tulong din ng local government unit, nag-request sila na i-concreting, road concreting. So, nangyari yun. Pinaluap namin ng pinaluap. Nung nangyari, road concreting papunta doon sa barangay nila kasi mahirap nga naman kasi kahit yung 6x namin napakahirap na umakyat doon kasi sabi ka putik at saka masukal. Ngayon, nung dahan-dahan na nag-road concreting, yung siguro nalaman din nung mga Abu Sayyaf na parang iba gawa na sila ng daanan. So, merong mga incident na pinaputukan nila kami. M203, pinaliparan nila kami habang nagsisecurity kami. So, yun, grabing kuha na naman namin. Grabing initiative naman namin na iligtas muna yung mga tao na nandun habang nagputukan. Ngayon, hinahabol-habol na naman namin sila. Pero yung mga yun, parang putok, takbo na lang sila. Parang konti na lang kasi sila. So, parang nambubulabog lang, ganun. Nambubulabog sila, binubulabog nila para siguro hindi matuloy yung daanan papunta doon sa ano. Pero ang ginawa namin, kasi seryoso kami doon sa talagang maklear yung barangay. So, hanggang yun, hindi namin tinigilan. Sige, kahit anong gawin nila. So, nandun kami. Hindi namin yung tinitigilan. Sinisecurityhan namin araw-gabi. Wala kaming
sinayang na oras. So, yung mga nagtrabaho din doon sa kalsada, ah, safe din sila. Alam nila na safe sila kasi sinasamahan namin sila araw man yan o gabi. Nandun kami. So, naging matagumpay. Tapos yung road concreting. So, si Kapitan, grabe ding pasalamat talaga sa amin na talagang tinuturing na rin nila kami na kapamilya nila. So, ganun yung epekto nung pagiging ah, special forces talaga kasi alam ng alam ng mga tao doon na yung special forces, mga sundalo is hindi yung kinakatakutan o mga astig, mga ganun, parang ganun ba. Pero sa loob-loob nila na yung ganito pala itong klase na sundalo na ito na talagang seryoso na tutulong sa atin. So ganun. So pagkatapos ng road concreting, sunod na pinalo off namin is yung ilaw nila, yung electricity. Pa, ilang buwan lang din, nagawa din namin yun na follow up sa tulong din ng LGU, ng higher headquarters, na ma-follow up yung kuryente nila. So, ilang buwan, dahan-dahan, nalagyan ng ilaw, nalagyan ng kuryente yung barangay nila. Actually, meron na siyang mga poste doon, mga wire, kaya lang putol-putol dahil nga doon sa gulo. Siguro ayaw din ng Abu Sayyaf na maglagyan ng mga magandang ano doon para tuloy-tuloy yung activities nila ng mga extortion, mga panghihingi-hingi, pananakot. Kaya ang ginawa namin doon, nilagyan namin ulit ng ilaw. So naging successful naman yun, nalagyan din namin silang ilaw. Din grabing pasalamat din nila. Then pagkatapos, pangkabuhayan na naman nila yung iniisip namin. So nag-request na naman kami ng tulong sa LGU na tulungan natin yung ganitong barangay kasi kailangan ng livelihood program, yun naman ang pinakamaganda doon. Nilagyan namin sila nag-request kami doon sa LGU. Yung LGU naman nag-follow up doon sa kanilang mga agencies na pwedeng makatulong. So nalagyan sila ng livelihood, yung mga manok para pang itlog. So nung nalagyan namin sila ng pangkabuhayan na doon, kasi maganda na yung flow nung araw-araw na pamumuhay nila. Alam namin, nakikita namin na masaya sila. Kasi every time na pupunta kami doon sa kanila, nakikipagkwentuhan kami. Masaya sila kasi natupad na raw yung matagal na nilang hinihiling na mapayapa, na may pangkabuhayan sila dun sa kanilang barangay at saka may kuryente. So, napakaganda ng outcome na ginawa namin dun. So, pasalamat sila. Kami din namin, grabing pasalamat din namin kasi ayaw din namin ng gulo talaga, sa totoo lang. Hindi man kami taga doon pero na-feel namin na welcome na kami sa kanila. Hindi gaya dati na talagang hindi nila kami kilala, talagang hindi kami welcome. Yung nalaman nila na sincere kami sa ginagawa namin na pagtulong sa kanila, doon na unti-unti nilang na-appreciate yung tulong namin, yung pagiging sincero namin para tulungan sila. Yun, napakaganda. Halos araw-araw, sir, papasalamat sila. And yun, marami nang nakandak na mga kuwan doon, mga sibak, yung mga libreng mga gamot. Binigay din, nag-request din kami doon sa mga tumulong din. Marami ding tumulong sa amin para magkandak ng midcap, yung medical mission. Ilang beses yun nakandakan ng medical mission. Nagbigay yung mga initiative ng tropa namin, pati yung in partnership with the local government. So, nabigay kami ng mga school supplies, nagkanda kami ng libreng bunot ng ngipin, mga ganun, mga medical services para sa kanila. So, wala na silang mahihiling pa sa amin. So,
Nung napunta kami ng Sulok, napunta kami ng Basilan, yun, hindi mo talaga maiwasan. Ngayon, bumalik na naman kami dito sa Basilan. So, parang ayaw nila kaming palisin kasi nga nasanay na sila na nandun kami sa kanila. Pero pinapaintindi namin sa kanila na may ibang mission din kami na kailangan din namin gampanan. So, naintindihan nila pero yun na nga. Parang ayaw nila kaming bitawan. Ayaw nila kaming i-let go kasi yun na nga. Maganda yung ginawa namin. Parang nasanay na rin sila na nandun kami araw-araw. Nakikita nila. In fact, kahit na napunta na kami ng ibang barangay, si Kapitan na nandun sa tinulungan namin ng barangay na yun is palagi pa rin pumupunta doon sa amin. Kinakamusta kami. Bibigay pa rin ng suporta sa amin na, sir, baka pasyal naman kayo ulit doon sa barangay namin. Parang ganun, parang yung special forces talaga na malalaman mo na yung nasa community, pag sabi nila na SF, ay maganda yan sila, kuwan yan sila, matulungin. So, lahat naman matulungin, pero syempre, ah, yung tulong na ibigay namin sa kanila, talagang hindi nila makalimutan. So,